Malakas na rin po ang hangin sa Tuguegarao, kaya maging ang aming news team, hirap na pong makapagbato ng signal mula roon. Pero makakausap po natin sa pamagitan ng telepono si June Veneracion live mula po sa Tuguegarao. June, kamusta kayo dyan? Ma'am Jess, napakalakas nung bayo ng hangin ngayon na halos habang lumalalim yung gabi, palakas itong hangin. Nandito kami ngayon, nakasilong sa isang abandonadong building dito sa loob ng compound ng Kapitolyo ng Cagayan na Ma'am Jess. At parang kinalalagyan, may nagbabagsakan na yung mga glass window dito. Sobrang hangin. Actually, dapat nga ang original plan, mas lahit kami para sa State of the Nation. Ang problema, yung antenna ng ating SNG van ay delikadong ipataas ay baka mabalik sa sobrang lakas ng hangin. Kaya yung mga kasamahan natin mula sa SNG van ay lumabas lang sandali mag-yes at bumili ng pagkain. Magbalik nila papunta rito sa may Kapitolyo ay ang dami ng mga nagbagsakan na puno doon sa mismong city proper ng Tuguegarao. Ito, paparinig ko lang sa inyo kung gaano kalakas ito na experience namin na hangin nyo sa mga sandaling ito. Kaya yung paglalakad ko, pag-expose sa labas, mahirap maglakad. Molon na hangin siya, konting ulan, pero matindi yung hangin. Yung buong probinsya ng Cagayan, Ma'am Jess, wala na ngayong supply ng kuryente. SOP daw ito sa mga ganitong panahon, pinuputol talaga ng electric motor. Medyo may mga lumilipad. Yeah, Ma'am Jess. June, safety first, ha? Safety first. Okay naman. Sumilong muna kayo. Nakasilong kami, Ma'am Jess. Nakasilong kami dito sa isang abandonadong building. Ang problema lang dito yung mga glass dito. Sobrang lakas. Pero okay naman. Kesa sa lumabas kami, mahirap nang lumabas at bumalik din sa aming pinanggalingan. Siguro, hintayin na lang namin na lumampas itong talagang kasagsagan nitong bagyo na ito, Ma'am Jess. Talagang bukas siguro pag nakita namin, pag lumabas kami at pag liwanag, doon mo siguro makikita kung ano ang pwedeng iwan ng ganito kalakas na hangin dito sa probinsya ng Cagayan na Ma'am Jess. Dinig namin, June, no? Yung sipol o yung medyo pagbayo ng hangin. How does this compare dun sa mga bagyo na na-cover mo na? Kasi unusual ito, no? 5 probinsya ang nakaranas ng signal number 5 at mula nung binago itong signal warning system ng Pag-asa, ngayon pa lang sila nagdeklara ng 5 mga probinsya under signal number 5. Gaano ba kalakas ito compared dun sa mga bagyong na-cover mo na, June? Yung mismong bagyo na na-cover, Ma'am Jess, siguro ito yung pinakamalakas na na-cover ko kasi yung Yolanda naman is na-cover ko aftermath na lang siya. Nagiging barometer yung kung gaano kalakas yung bagyo na pinag-uusapan natin. Mismo nagiging yardstick yun na tukatan kung gaano kalakas yung bagyo. Pero ito sa personal experience ko, kasi minsan mahirap naman kasi maghabol ng bagyo. Hindi mo alam kung kailan siya tatama at saan. Yun ang nagiging problema minsan. Pero ngayon, mukhang na-sentro kami dito, Ma'am Jess. Mukhang talagang tama yung pagkaka-forecast na dito sa may gitnang bahagi ng Cagayan sa papasok. At ang naging problema pa nga rito, gabi pa tumama paabuti ng madaling araw. Sana kung lumiwa-liwanag maski pa paano, kahit pa paano, kung maliwanag sana, makakapag-adjust maski pa paano yung mga tao. Kagaya ngayon, para kang bulag, wala pang kuryente, tapos ganito kalakas. Hindi ko alam kung anong anong pwedeng aming abutan pag kami lumabas. Mamaya, pag nagliwanag na at makita ang resulta nitong ganito. Nag-umpisa sila after lunch Dahan-dahan, mulan, tapos hangin, dahan-dahan. Ngayon, palakas na ng palakas yung hangin dito sa amin kinalalagyan na Ma'am Jess. Hindi ko alam kung hanggang ano oras tatagal ito. June, dalawa yung babantayan dyan, yung coastal area. So yung mga bandang Pari, Santa Ana, yung mga nakaharap sa dagat. At saka ang laki-laki ng Cagayan River, Pag titignan mo, para rin yung mistulang dagat Pati yun, nag-overflow yun. So medyo kailangan talaga ng dobleng pag-iingat na mga kababayan natin dyan sa Cagayan. Kayo rin, lumayo-layo kayo dyan sa may mga salamin na maaring mabasag dito sa lakas ng hangin. Tama ka, Ma'am Jess. Yung sa mga 10, kung tama ang pagkakaalala ko kanina, sinabi ng gobernador ng Cagayan, ay 10 yung kanilang coastal towns
dito sa buong probinsya. Pero base kasi dun sa pag-aanalisa nila at base na rin sa pakikipagkonsultasyon sa mga weather experts, yung coastal town nila, medyo hindi sila ganun ka natatakot o nangangamba dahil sa storm surge. Dahil dito nga pagitna yung pasok ng bagyo dito sa kanilang probinsya. So ang mas naging focus sila paano evacuate yung mga nasa along the river, Cagayan River, mas critical daw yun. So yun yung inunan nila kanina. Kung nakita niyo yung video namin kanina, yung mga sanggol, yung mga matatanda, sila po yung mga inilikas mula dun sa mga low-lying areas, particularly along Cagayan River. Kasi yan daw napakabilis umapaw niyang river na yan. Kasi bali nga ito kaliwat kanan, may mga buntok. So, pag ulan ng malakas niyan, papunta lahat dyan sa Cagayan River. At hindi lang yon, pati doon sa mga ibang probinsya pa, dito aagos yan. At yan ang kinakatakutan nila. Diyan daw mga nagkakaroon ng mga casualties. Kaya yan na yung inunahan nila at nag-implement na sila kanina ng forced evacuation. At ang number natin, kanina mga hapos nito mga sa buong probinsya, nasa 12,000 individuals na yung mga nasa evacuation center dito sa buong probinsya, Ma'am Jess. Okay, kaya lang, June, sabi ni Mang Tani at ng Pag-asa, yung storm surge o yung daluyong ang kailangang iwasan dyan sa coastal areas. Huwag sana pakasiguro yung mga kababayan natin dyan sa Apari, Santa Ana, yung 12 coastal towns kamo, na baka nasanay na sila. Kaya lang, bago itong daluyong, itong storm surge, nakita lang natin yan na phenomenon dito sa Yolanda. So yun ang pumapasok yung dagat sa mga barangay, komunidad, pati mga bayan. Yun ang dapat pag-ingatan. So hindi rin sila dapat pakampante. June. Kasama din naman yun, Ma'am Jess. Kasama din naman yun. Tinuna lang nila based sa kanilang assessment. Pero nag-react din naman sila kapag nagkakaroon na ng mga ganitong pagkakataon. Nag-react din naman. Pero babagsak na naman dito. Nag-react naman sila, Ma'am Jess, at nag-implement na rin ng paglilikas, preemptive evacuation dun sa mga 10 coastal towns ng probinsya. Kaya ang sabi ng lokal na pamahalaan ko talagang paghahanda. At paghahanda lang din naman, nandiyan naman lahat ng kanilang ginawa, lahat ng mga consultations na ginawa nila at talagang na-implement naman yun. Ngayong ito na nga, tumatama na yung bagyo. Sana lang, fingers crossed, talagang zero casualty sila. Yun naman talaga ang hope. Kahit naman sino na nakaupo o kahit sino namang opisyal ng pamahalaan ang maiupo ay gano'n naman ang talagang gustong target. Pero alam naman natin na that is easier said than done. Okay, June, hindi ko na ito patatagalin pa. Kailangan yung mag-secure ng inyong sarili at ng inyong mga gamit, yung mga bumabagsak dyan kamo. Ingat kayo dyan. Wag pakampante, safety first, gaya ng ibinibilin namin sa inyo pagka ganitong mga panahon. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.